Nung mga nakaraan ko nga palang vlog ay nanguha ako ng cockle shell at ang paraan ko nga pala sa pagkuha sa kanila, tinitingnan ko lamang yung tubig kapag may bumubuga ng tubig nandun sila. Pero alam nyo mas madali pala silang hanapin kapag gabi. At yun na nga guys, for today's video ay dito nga pala kami ngayon ni Johan sa Padre Burgos. At dumayo lang kami dito para mangilaw. Actually itong video na ito ay napakatagal na, mga 10 years na. Lakaoy. Itong video na ito ay kasabayan pa nung pangunguha namin ng tabahong dito. Ngayon ko nga lang na-edit kasi may mga nagsasabi sa akin na ibahin ko naman daw yung content ko. Lagi na lang daw sa dagat, iba naman daw. Tapos nung iniba ko na nga, ang dami naman nagko-comment na sabi mas gusto nila sa hibasanan. Ay naku ambo, ang hirap nyong timplahin. Sala sa lamig at sala sa init. Pag ako naiyamot, asang pigahin ko kayo ay. Hoy, bakit parang nagagalit na naman? Pero dahil nga utu-utu ako ay hala sige, babalik na tayo sa hibasanan. Okay, mabalik tayo. Dini nga pala sa kanila marami ka ditong makikitang mga buhayan. Pinagbubuhayan nila ng mga kinason o mga suso. Dini kasi sa kanila halos lahat ng lamang dagat ay binibili. At may mga umu-order nga daw sa kanila. Sa amin hindi binibili ang ganyan. Kapag gusto mong kumain yan, manguha ka. Tapos kapag ibebenta mo naman sa kanila, sasama ang loob sa iyo, mabuti pang ibigay mo na lang. Nagpakuha nga pala ako sa mga pinsan ko ng scallops. Napanood ko kasi sa vlog ni Bensal na marami nga dito. Binibili rin daw dito yan at 3 daw ang isa. Bala ko sana manghibasan at manguha ng ganyan dito. Pero wala nga low tide sa umaga, pero itatry namin ngayon ni Johan kung may makikita kami. May nakita nga rin pala akong tagutungan din sa kanilang buhayan at saka mga kasag. Kapag dini ka pala mangingilaw, didiretso ka na lang sa buhayan at may huli ka na. Wag mo na lamang video para hindi alam na ikaw ang kumuha. Nga pala yung dinampot ni Johan kanina ay klase ng octopus na kung tawagin din sa amin ay manala. At ayan nakakita nga pala ulit siya. Pero bakit parang buhangin man itong dinampot ni Johan? Yung ganito nga palang klase ng octopus ay wala silang butas. Mahilig lang sila baga magtago sa mga shell. Nga pala yung gamit namin flashlight ay galing pa talaga yan sa Makalelon. Nagdala talaga kami. Nagdala rin kami ng hapin at saka antipara. Gusto nga rin ni mama na magdala na rin daw ako ng pinggan, kutsara, baso, kaldero at lutuan para talagang gusto na niya akong palayasin ay ano. Pero nakakadalawang araw pa nga lang kami tawag na ng tawag. Ano wala na baga kayong balak umuwi? Nga pala may nahuli kaming tagutungan. Masarap yung inihaw. Hindi pa nga pala kami naghahaponan at ang balak nga namin ni Johan yung mga mahuhuli namin sa pangingilaw yun na nga ulamin namin. May nakita nga pala akong saguksok kaso maliit pa kaya pinakawalan ko na muna. Ngayon taon nga pala wala ako masyado nakikitang saguksok sa hibasanan. Hindi nga tulad ng mga nakaraang taon na napakarami at malalaki pati. Pati yung mga bobtail squid at saka manala o yung octopus ay medyo madalang sila. Karamihan sa kanila ay maliliit pa. Parang late silang nagsilabasan. Kasi noon January pa lang napakarami na. Ang dami nga rin sa tapat laang ng bahay. Yung mga octopus na nagtatago sa mga shell. Ang dami niyan dito dati sa tapat laang ng bahay. Naglalagay pa nga kami dati ng balat ng mga tapalang at nilalagay namin sa ilog at binabahayan ng mga octopus. Pero di naman namin sila pinapanguha at nakakaumay din naman bagay ganyan lagi ang ulam. Pero ngayon wala akong nakikita. Nga pala may sisirukin sana akong hipon at napahawak nga ako sa sirok ay may tinik pala ng tuyom ay di ayun ay di natinik ako. Pinangwawahi ko kasi ng tuyom ng sirok ano daw? Pinangwawahi ko kasi ng tuyom yung sirok kanina ay may naiwang tinik. O ay anong tawag dun? Ay di mulog. Nga pala hindi naman ganun kasakit makatinik ang tuyom. Parang magugulat ka lang ng kauntian yung tipong ouch. Yun ganun lang. Pero hindi medyo masakit din naman. Pero wag na wag nyo ang gagawin kapag kayo inatinik niyan ay aihian. Ano kayo kwanggol? Duraan nyo na lang. Lakaoy. Pero yun na nga kahit wala kayong gawin dyan kusang mawawala ang sakit niyan. Kasi lagi naman ako natitinik ng ganyan nawawala din naman. Marami nga pala kami nakikitang hipon kaso nga lang mahirap hulihin. Yung sirok kasing gamit namin ay hindi man ito pang hipon. Nga pala kung naalala nyo yung dati kong vlog, yun nanguha ako ng cockle shell. Diba umaga ako nanguha nun. Tapos may nakapagsabi nga sa akin na mas madali daw silang kunin kapag gabi. Kumikinang daw kasi yun kapag natanlawan ng flashlight. Ano yun? Gold? Pero nung minsan nga sinubukan kong mangilaw ng ganun. At kapag natatamaan nga sila ng flashlight, abay nakina nga. At dahil na kanina pa kami nangingilaw, wala man lang kaming makitang scallops. Kaya naman ay cockle shell na lang ang pangunguhain namin. Kasi ang dami ko napapansin na kumikinang sa buhangin. Tapos may nakita nga rin pala akong kalangyan, nakalabas lang. Binibili rin daw sa kanila ito, 60 ang kilo. Pero mahirap nga yan hanapin at sobrang lalim yan bumaon sa buhangin. Bihira ka lang makakita ng ganyan nakalabas. May nakita nga pala kaming bagulan na maliit. Pinapahuli nga sa akin ni Johan, sabi ko ay wag, nakabidyo tayo, mamaya na lang. So yun na nga mabalik tayo, ganito nga palang itsura ng cockle shell kapag sila ay natatanlawan ng flashlight. Kumikina nga siya, ang galing no, banu lang. Kapag nga pala nakandag mo yung tubig, biglang nawawala. Tumitiklop kasi sila. Yung mga bangkalan nga pala ay kaparehas nila, kumikinang din sila. Dini nga pala sa kanila binibili din ito. Kinukuha na yung laman. May kasabay nga pala kami sa pangunguha niya at ang dala nga niyang lagayan ay palanggana. Hindi ko na lang sinama sa video baka magalit. Nga pala itong pinangingilawan namin ay mismong tapat lang ng bahay ng tita ko. Sa amin kasi sa Makalelon medyo malayo ang hibasanan. Maglalakad pa ako ng konti. Dini sa kanila paglabas ng bahay, ayan na, hibasanan na. Tapos ang nakakatuwa dito sa kanila, ang daming tuyom o sea urchins. Kapag tipong pangmadalian na ulam ang gusto mo, kumuha ka lamang ng sirok at kawit, manguha ng sea urchins. Hughugin para matanggal ang tinik at buksan at hugasan o ulam
ulam na. Nga pala kapag na ring mangunguha ka ng cockle shell, kapag natanlawan mo siya ng flashlight, dire-diretso na, wag mo nang aalisin yung flashlight. Kasi kapag inalis mo tapos tumiklop, hindi mo na siya mahanap kung nasaan na siya. Tamo ito nakita ko dito kanina, hindi ko na matukoy kung saan eksaktong nakapwesto. Tumiklop na kasi. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Lady Shane Noclara, Louis J. Piodos, May Christine Sansolis, Oliver Behenyo, Buhay Isla Vlog, Ambet Ambrosio, Nansha Meda Kalayakan, Yanyan Brengola, Mark Anthony Itable, birthday daw niya noong April 20. Belated happy birthday po. Matagal na naka-screenshot yung comment mo, hindi ko pa lang na shoutout. Oh ay sorry. So yun na nga, mabalik tayo. Kanina ko pa nga pala hinuhuli itong hipo na ito. Hindi ko mahuli-huli. Parang ginagago lang ako nito ah. Ay di wag kung ayaw. Nga pala may nakita kami ditong patuna. Ang dami. Maliliit pa lang sila. Ang sarap niyang iprito o di kaya ay gataan. At yanong sarap nga din yan makatinik. At kwento nga sa akin ni Papa nung ako day bata pa at natinik ako niyan ay halos daw ako'y mahimatay. Partida pa yun, yung tinik na yun ay matagal nang tanggal sa katawan. Kumbaga ay sa pinagtadtaran lang sa kawayan, nakadikit yung tinik. Nahawakan ko lang at ako'y natinik. Kaya kapag na rin nasa hibasanan ka o nasa dagat ka, ay wag kang pamulog-mulog talaga. May mga isdang delikado talaga din sa dagat. At saka alam nyo kadalasan kung ano pa yung isda na maganda sa paningin natin, yung pa yung mas delikado talaga. Lalo na nga yung mga lalungan o lion fish. Nga pala may nakita ako ditong isdang kalaso kung tawagin din sa amin. Kadalasan nga pala sa mga ganitong klase ng isda ay nakikita ito sa buhanginan. Bumabaon sila sa buhangin. Medyo mahirap nga pala silang sibatin at gawa ng payat nga sila. Medyo mahirap din silang sirukin at mabilis silang kumilos. Bali may nakita nga rin pala akong klase ng crab na kung tawagin din sa amin ay kumukumo. May ilan nga pala nakapagsabi sa akin na lason daw ito. Pero ito man ay kinakain din sa amin. Yung ibang kulay nito na ganito ang itsura, yun ang hindi namin kinakain. Comment po kayo guys kung kinakain din yung ganito sa inyo. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong klase ng shell. Siguro ito'y wasay. Maliit pa lang. Wala lang, share ko lang. Nga pala alam nyo may mga lamang dagat talaga na minsan hindi natin inaakala na pwede pala yung kainin. Pero ingat po tayo sa mga napapanood natin kasi minsan inaakala natin yung nakuha natin ay yun yung nasa video pero iba pala yun. Medyo kapareho lang. Para nung minsan na may nagtanong sa akin na may nakuha siyang klase ng sea urchins pero iba nga yung nakuha niya, hindi yun yung katulad ng kinakain namin. Kasi yung nakuha niya may ikli lang ang tinik at yun ay kadalasang mga nakasiksik sa mga bato. Maliliit lang pati yung kinuha niya at hindi yun lumalaki. Hindi namin kinakain yung ganun. At saka hindi ako sigurado kung pwede ba yung kainin. So yun na nga, mabalik tayo. May nakita nga pala ako ditong donsol. May nakapagsabi sa akin na kinakain din daw ito. Kinikilaw. Pero hindi pa ako nakapag-try ng ganyan. Ang nasubukan ko pa lang ay yung itlog nila na tinatawag na lukot. Yung bagang parang pansit-pansitan. Wala lang, share ko lang. Tapos may nakita nga akong saangat parang ayoko pa bagang damputin at para baga siyang umang. Ang linis kasi ng shell. Sa amin kasi ang mga shell ng ganyan ay sobrang lumutin. Halos hindi mo mahitsurahan. Pero syempre kapag ako ang tumingin kahit tulog siguro ako kita ko yun. Paano ta naman ay hanggang sa panaginip ay hibasanan pa rin. So bali ito na nga pala yung mga nakuha namin pang ulam. Mas marami nga yung mga cockle shell. Pero di nga lang sa tagutungan ay solve na ang ulam namin ni Johan. Kaya naman hindi na nga namin lulutuin yung mga cockle shell. Iuwi na lang namin sa Makalelon. Tapos yung mga nakuha nga pala namin konting isda, hipon at saka octopus ay sasabawan namin. At dahil nga may mga kasamang octopus aring sinabawan namin, kaya kulay itim ang sabaw. Para na rin kami nagsabaw ng putik. Yung nakuha nga pala namin crab na kumukumo kung tawagin din sa amin ay sinunog namin. Inihaw pala namin. At na nakakatuwa nga sa ganitong klase ng crab, kadalasan talaga sa kanila ay matataba. Para din itong kalasa ng bukon, kung alam nyo yun. O di alam nyo. Tingnan mo nga naman at saglit lang kami sa hibasanan ay nakalibre na naman kami ng pang-ulam. Kain po tayo mga katabudi. Bali ito naman yung mga nakuha naming cockle shell at saka may mga lahok yan na scallops. Binigay sa akin ni tita. Inadobo ko nga lang pala. So yun lang, bye!